to everyone. Mayong buntag kanatong tanan. Praise God for this wonderful opportunity wherein we can gather together to worship our living God. I do believe that God is ministering to us, no? Sunday after Sunday as we listen to His Word. No? Personally, I'm so much blessed with the messages that the Lord has brought into our midst through His servants. If you can recall, last month, the month of June, our emphasis was on the faithfulness, no? Faithfulness. And we talked a lot of topics about faithfulness. We started with the faithfulness of God. O dili nato na ikadinay nga ang Dios matinumanon gayud sa atong mga kinabuhi. Amen ba? And then, following Sunday, second Sunday, we talk about our faithfulness to God in the midst of difficult situations. No, diha masukod ang atong pagkamatinumanon sa dihang magatubang tao, mga pagsulay, mga kalisdanan. And then, Brother Marlo, during our Father's Day, talk about a faithful father, no? Model after our Heavenly Father. Then, if you can remember, Pastor Sedi talk about faithfulness in little things. Kaya kung matinumanon kita sa mga gagmay nga mga butang, then ang Dios mo entrust ka nato sa mga dagko nga mga panalangin o mga responsibilidad. Then last Sunday, si Pastor Tan talk about faithfulness in our relationship. Sa hisulayan gyud ang atong mga relationship, even in our family. No? Apan kung matinumanon kita sa atong relationship, dili nato tugutan nga magguba kini, no? Because that's the purpose of the enemy. Gubon ang atong mga relasyon. Apan ingon nga mga anak sa Ginoo, we should be willing to accept and forgive one another. No? So, we learned that from the life of Joseph. Mo hinungdan nga gi-bless gyud si Joseph sa Ginoo tungod kay matinumanon siya sa iyang relasyon, dili lamang sa ubang mga tao, even sa iyang pamilya. And this month of June, magsugod na usab kita sa atong bag-ong topic, mao ang set apart for God's glory. No? And our theme for today is living a sanctified life, no? Based on 1 Thessalonians chapter 4, 1 to 8. Kung maghisgot kita mga kaigsunan og sanctification, pagkabalaan, nahitabo kini when someone or something is set apart for God or by God for His use. No? Sa dihang ikaw ug ako kaniadto nagkinabuhi sa sala, no? Nagkinabuhi sa kalibutan, apan gipili kita sa Dios, gilahi kita sa Dios tungod og alang sa iyahang paggamit o sa iyahang kahimayaan. Mao na ang katuyuan sa Ginoo. Now, kanang atong ballpen, no? Nganong dunay ballpen, unsa may purpose ana para atong gamiton isulat. Mao na nga ang iyang katuyuan. Apan kung ang ballpen gamiton na gani nato pagkutaw og kapi, murag dili na mao ang iyang katuyuan. Sahay mao na ang kahimtang sa Kristohanong kinabuhi. We are set apart by God for His glory, for His purpose, pero usahay magpagamit ta sa kalibutan nga dili maoy katuyuan sa Ginoo. You know, living a sanctified life is living a life that brings glory to God. Mao kini ang pagkinabuhi nga makahatak og paghimaya sa Ginoo. Tungod kay mao kini ang atong tawag, mga kaigsunan. Si Apostol Pablo nagsulti sa 1 Thessalonians 4 verse 7 nga kita gitawag sa Dios dili sa pagkadautan kundi sa pagkabalaan.
o na ang atong pagkatinawag. In fact, gikan ta sa pagkadautan. Gitawag ta sa pagkabalaan. We are from darkness into light. Mao na ang giingon ni Apostol Pedro. Now, ang pangutana karon, what characterizes a sanctified life? Kung ikaw ug ako gusto magkinabuhi nga balaan, unsaon man nato pagkinabuhi nga balaan? Unsa may mga kinaiyahan sa kinabuhi nga balaan? Mao na ang atong pagahisgutan karon buntaga. Magaampo na kita. Lord, we recognize your presence with us today. We thank you, Lord, for meeting us. And we believe, Father, that you are going to reveal yourself to us even through your word that we are going to meditate. Among tugyan ang among makinabuhi, Ginoo, ug tuguti nga pinaagi sa imong pulong ug sa balang Espiritu Santo. Kini motuhop sa among mga hunahuna o kasing-kasing ug mahimong kabahin sa among pagkinabuhi uban kanimo. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So today we are going to discuss 3 characteristics of a sanctified life. Una, mga kaigsunan, mao nga ang sanctified life is a life that continually pleases God. Mao kini ang kinabuhi nga sa kanunay nagapahimuot sa Dios. In verse 1 and 2 sa 1 Thessalonians chapter 4, mao kini ang giingon ni Apostol Pablo. As for other matters, brothers and sisters, we instruct you how to live in order to please God. As in fact, you are living now. You are living. Now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. For you know that what instructions we gave you by the authority of the Lord Jesus. Now, as a short background of this letter, the First Thessalonian, ang simbahan sa Thessalonica natukod kini pinagi sa ministry ni Apostol Pablo, ni Silas ug ni Timoteo during the second missionary journey in AD 51. Pagabot nila sa Thessalonica, sulod si Pablo sa templo, sa sinagoga, unya he reasoned with the leaders of the Jews. And through that, dunay mga Jewish nga nadala sa tiilan sa Ginoo o ang ubang mga gitawag nilag mga God-fearing nga mga Greeks. So in other words, grabe ang reception sa ebanghelyo niining lugaraha. Pero dunay dili maayo nga nahitabo. Tungod kay dunay ubang mga Jewish nga nag-instigate sila og riot para lang gyud ma-prevent ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ilang giakusahan si Apostol Pablo that he was defying the decree of Caesar. Tungod kay duna siya ginasangyaw nga hari nga mao si Ginoong Jesucristo. And because of that, dili sila pwede magpabilin sa lugar, miscape sila. So worried si Apostol Pablo unsay mahitabo niadtong mga bagong converts. So ang iyang gihimo, iyang gipadala balik si Timoteo tungod kay dili lisod magbiyahe si Timoteo kay Grigo siya, no? So siya ang nag-follow up, and then mibalik si Timoteo ngadto kaniya sa Corinth, unya mi report siya og positibo kayo nga report mahitungod sa pagpangalagad niining bag-ong nahimong mga Kristohanon. So 3 years after the establishment of the church, nagsulat si Apostol Pablo og nalipay siya o gipasalamatan sila nga sila nagpadayon sa ilahang pag-alagad sa Ginoo taliwala sa mga kalisdanan o mga pagsulay. And then, that's the content of chapter 3. And towards the end of chapter 3, dinhi mga kaigsunan, nag-offer si Apostol Pablo og pag-ampo alang kanila nga sila magapadayon sa pagtubo sa ilang gugma sa matag usa
ug unya lig-unon sa Dios ang ilang mga kasing-kasing aron nga magkinabuhi sila nga balaan and blameless. Mao kini ang prayer ni Apostol Pablo. Then in chapter 4 verse 1, mao kini ang iyahang gihangyo. He asks and even moves on to urge them to walk in a way that is pleasing to God. Mo kini di lamang siya nagahangyo apan iyang giawhag, no? Murag bugat-bugat na ng pulong nga awhag nga magpadayon sila sa pagkinabuhi nga magpahimuot sa Ginoo. Now note mga kaigsunan nga kining iyahang paghangyo, pag-awhag dili ni siya suggestion lang, no? Apan mga kaigsunan duna ni siya tinguha gayud nga ipadayon nila ang mga maayong butang nga gisugdan nila sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo ug mao kana ang pagpahimuot sa Ginoo. Og ingon gani siya dinha nga now we ask you and urge you in the Lord Jesus to do this more and more, no? More and more. Sa ubang mga translation, ang gigamit nila is the word abound and excel. No? Abound and excel. Buti pa sabot mga kaigsunan nga dili lang nila ipadayon kini nga klase nga kinabuhi nga magpahimuot sa Dios apan kinahanglan nga magatubo sila niini nga kinabuhi. Naay progression sa ilang pagpahimuot sa Ginoo. Siguro, dili man ga-expect ang Ginoo nga perfect dayon kita. Pero ang gusto sa Ginoo nga, padayon kita nga magauswag sa atong pagkinabuhi uban sa atong Ginoo. I think it is important, mga kaigsunan, for us to understand what it means to please God. Sa'y buot pasabot yun, niining pagpahimuot sa Ginoo. Kay kung gusto kita nga mahimuot ang Dios, una sa tanan kinahanglan nga muobey kita kaniya. Pero dili lang igo nga muobey kita kaniya, mga kaigsunan. Part yun ng obedience ngadto sa Ginoo aron mahimuot siya. Siguro kitang mga ginikanan, wala man siguro ginikanan malipay kung ang iyahang anak dili muobey, dili mutuman nato, no? Malipay ba ta mga ginikanan nga atong mga anak suguon dili mo sugot? Apan ang gusto sa Ginoo dinhi mga kaigsunan nga dili nimo ay mahimong motivation nato kay doon na may mga anak nga buutan kay doon na sila gipangayo sa Ginoo. Usahay mo po na ang atong motivation. Magbinuutan gyud ko, magsimbag gyud ko, magmatinumanon ko kay aron i-grant sa Ginoo ning gusto nako nga akong pangayoon sa Ginoo. Yes, kinahanglan ta nga mo-obey. Apan mga kaigsunan, sa mga katawhan nga gusto mo pahimuot sa Ginoo, kinahanglan nga ang ilang desire mao kining paghigugma, pag-express sa atong gugma diha sa Ginoo. Kanabang we desire to please God because we are so much grateful sa gihimo sa Ginoo pinaagi sa atong kaluwasan. We are grateful sa kinabuhing walay katapusan nga atong nadawat pinaagi kang Ginoong Kristo. And we are looking forward nga maabot ang panahon nga we shall be with the Lord forever diha sa iyahang himaya. Mao ni ang gusto sa Ginoo nga mabutang sa atong kasing-kasing. In other words, mga kaigsuonan, those who seek to please God see His will as their primary motivation for living. Dili tungod kay naatay gusto gikan sa Ginoo, kundi naatay willingness nga mohimo gayod sa kabubuton sa atong Ginoo. Ug mao kini ang kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. If you can recall, in Luke chapter 22 verse 42, mao ni ang pag-ampo sa atong Ginoong Hesukristo. Samtang nag-atubang siya sa iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo, nabati na niyang daan ang kasakit, no?
ang kasakit sa kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo. Mahinungdan nga, doon na siya ihangyo sa iyang amahan kung mahimo malikayan niya ang klase nga kamatayon. Pero at the end, sa iyang appeal sa Ginoo sa amahan, ingon niya, "Yet not my will, but yours be done." Yours be done. Ang akong pangutana, are you seeking to please God? Mao ba ni ang atong pangandoy tinguha nga mahimuot ang Ginoo sa atong mga kinabuhi? Are we doing His will? Kung ang Dios mahimuot pinagi sa atong pagsunod sa iyahang kabubuton, ato bang ginasunod ang kabubuton sa Ginoo? Ginaingon mga kaigsunan nga kining atong kinabuhi is in the state of motion. Wala ni nagstagnan kining atong kinabuhi. Moinungdan nga ingon nga mamagtotoo, we are either moving closer to Christ or moving further away from Him. Duha lang ang mahimong sangputanan sa atong pagkinabuhi uban ang Ginoo. Either nagkaduol kita sa Ginoo because sa kanunay atong gipahimutan ang Ginoo sa atong kinabuhi, or nagkalayo kita because we are not willing to do His will. Ilabi na kung ang kabubuton sa Ginoo dili favorable alang kanato. Nasayod ang Ginoo mga kaigsunan that we are still in the process of growing spiritually. Doon na patay yatubang nga battle sa atong kinabuhing Kristohanon. Doon ay mga panahon nga usahay defeated ta. Nahibalo ang Ginoo niya na. Upon if we want to live a sanctified life, then we need to pursue pleasing God always. No? Always. This reminds us of our daily walk with the Lord. Dili man na common kay nga word kanang dailiness of our walk with the Lord. But it's being used in relation to our in discipleship. Nga sa matag adlaw mga kaigsunan, willing ta nga mo take up sa cross sa atong Ginoong Kristo, and daily we will follow Him. Walay adlaw, walay takna sa atong kinabuhi nga dili kabahin ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya usahay man God, murag mahimong transactional ang atong relasyon uban sa Ginoo. Excited lang ta panahon sa Domingo o sa uban pang mga spiritual nga mga activities. Pero the rest of the week, sahay murag dili na kabahin ang Ginoo sa atong kinabuhi. God is reminding us, if we want to please God, then we have to do it continually. We have to pursue pleasing God always. Kung nakahulugan kini makaigsonan nga daily we have to carry His cross. Daily we have to walk in obedience and submission to the will of God. If that is our desire to live a sanctified life, then we have to do it. We have to pursue pleasing God always in our lives. Secondly, mga kaigsonan, a sanctified life is characterized by a life that is sexually pure. Mo kini ang giingon sa pulong sa Ginoo in verses 3 to 5. It is God's will that you should be sanctified, that you should avoid sexual immorality, that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in a passionate lust like the pagans who do not know God. Now in verse 3, Paul begins by giving the Thessalonians with one of the most important instructions. It was the will of God that this should be sanctified. And for them to conform to the will of God, to be sanctified, he urged them to abstain from sexual immorality. This word abstain means to keep away from, to avoid, o dili gyud nato himuon kini ingon nga mga anak sa Ginoo.
Let us bear in mind that Paul was speaking to a church that is in the midst of pagan culture. Nganining mga panahon na mga kaigsunan, ang ilang kultura nag-involve og sexual immorality in their religious activities. There were cult prostitutes nga nag-participate in rituals that celebrated immorality. Can you imagine unsa nga lugar naa sila? Mao ni ang ilang kinabuhi nga ang immorality kabahin sa ilang religious activities. But now they are set apart by God. Luwas sila sa Ginoo, gilahi sila sa Ginoo in order to honor and glorify God. O gipahinumang nuan sila, kinahanglan ilang i-avoid kini nga mga practices tungod kay dili kini makapahimuot sa Ginoo. Siguro makaingon kita, oy, lahi raman ang atong panahon karon kaysa ilaha. Yes, lahi. Pero doon na po'y halos magkapariho mga kaigsuunan. Dili kayo talayo sa ilang panahon, tungod kay ang atong panahon karon nag-normalize and nag-celebrate og immorality with pride. Aware ba mo nga ang bulan sa Hunyo mao kini ang gitawag og LGBTQ Pride Month celebration. Gi-celebrate kini sa kalibutan with pride. Niya kita sa atong panahon nga ang marriage is considered optional. Daghang mga lugar sa kalibutan, mga kaigsunan, halos 50% lang ang mga couples nga kasado. Kay para nila, maayo nang walay kasal, tungod kay dili ta maglisod og bulag kung panahon, dili na ta magkasinabot. However, we are called to abstain and avoid all forms of sexual immorality. And we need to understand nga dunay layers kining pagtudlo, kining kuman sa Ginoo about immorality. Siguro makauna-una ta nga ang immorality kanilang manapaw, no, mga bit. Pero lantaw ang gingon ni Ginoong Kristo in Matthew chapter 5 verse 27 to 28. Ingon niya, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Mao na ang standard sa atong Ginoo, mga kaigsuonan. Nga bisan mo tan-aw lang ka with lust sa usa ka babae, you are committing adultery. Sa atong konteksto sa Pilipinas, concubinage na nga. Dili adultery, kaya ang adultery, babae to lalaki. My friends, we live in a culture that idolizes sexuality. So ang pangutana, how are we to practically fight against the impurity of our world today? How are we to walk sexually pure in a world full of impurity? Mao ni ang challenge nga atong giatubang karon. Let's look at verses 4 and 5. Tungod kay dunay practical steps nga gihimo si Apostol Pablo dinhi how to abstain from sexual immorality. Ingon niya that each of you should learn to control your own body in a way that is holy and honorable, not in passionate lust like pagans who do not know God. Dinhi si Apostol Pablo, mga kaigsunan, iyang gipakita nga how to fight sexual immorality by mentioning the importance of self-control. Kini mangong sexual sin has its roots in being self-control problem. Nga kung kaya nato kontrolon ang atong mga kaugalingon, mawad ana og grip pagkupot ang sala nga immorality. So it's just a matter of controlling ourselves.
aron nga dili ni maghawid nga sala kanato mga kaigsunan. So what does self-control look like for us today in these areas? Dunay practical nga mga butang nga pwede nato himuon aron nga makontrol nato ang atong mga kaugalingon, mga kaigsunan. Una is we need to set appropriate boundaries. Dili nato ibutang ang atong mga kaugalingon sa lugar nga kundiin dali kita matintal. Kung ikaw kaniadto mahilig og mga ngit-ngit nga mga lugar, karon nga Kristohanon ka na, ayaw duol-duol dito. Ayaw kayo agi diha sobre kari o gabi ina. No? Kita ka nganong daghan mang namarking aning lugaraha. Munaog po ka mo tanaw-tanaw ka hangtod nga doon na nay pool nga mosulod ka. Kung attracted ka sa katawo nga bisag di pa nimo makita, sige na kag-imagine niya. Ayaw tuguti nga kamurang duha. Kaya nga naman, imong gibutang ang imong kagalingon sa dangerous nga situation, mga kaigsuunan. Set boundaries, appropriate boundaries, ug ikaw ang makadisiplina sa imong kaugalingon through that. Kaduha, we need to guard our heart and mind. Matod pa sa Proverbs 4:23, everything we do flows from it. Gikan kini sa atong kasing-kasing, tanan natong gihimo sa atong kasing-kasing o sa atong hunahuna. Walay butang na hitabo nga automatic lang nga gihimo nimo. Naagi na sa imong hunahuna kasing-kasing bago nimo gihimo na. Be mindful of what you watch. Kay kanang mga laway, mga immoralidad, mga kaigsunan, naarana imong gidaladala sa imong cellphone. Naarana at the tip of your finger, anytime you can look at unsa may desire sa imong lust. Be careful what you listen. Avoid media and environments that stimulate lust. I-avoid nimo kana. And thirdly, you need to value your body and God's design for sexuality. Kinahanglan masabtan nimo mga kaigsunan that honoring God wants you to honor Him with your body. Kay kining imong lawas, kining atong lawas, giluwas na ni sa Ginoo. This is redeemed by the blood of Christ. Gusto sa Ginoo nga gamiton nato ni as a living sacrifice to worship and serve God. Ayaw gamita kini alang sa buluhaton sa kalibutan tungod kay gilahi ka na sa Ginoo alang sa kahimayaan sa Ginoo. And remember that sex is God's gift to mankind. Panmakaigsunan, ginisinyo sa Ginoo kini in the context of marriage. Alang lamang kini sa kaminyoon. And if you're doing this outside of marriage, you are committing immorality before God. And God is not happy for that. Si Warren Wiersbe makaigsunan dito na siya gisulti nga nindot nga butang mahitungod niini ingon niya, God's commandments concerning sex are not for the purpose of robbing people of joy, but rather of protecting them that they might not lose their joy. Wani ihatag sa Ginoo nga sugo aron nga kuhaon sa Ginoo ang imong kalipay. Gusto sa Ginoo malipay ka. Apan gihatag ni nga commandment sa Ginoo aron protektahan ka nga dili mawala ang kalipay, ang tinuod nga kalipay nga gikan sa Dios. Tungod kay kining kalipay nga gikan sa Dios, mga kaigsunan, this is a joy
nga gasa sa balaang Espiritu Santo, bunga kini sa balaang Espiritu Santo. And the moment we disobey God, we do not submit to His will, mawala ka ng tinuod nga kalipay nga gusto sa Ginoo masinati sa iyahang mga kanakan. It comes to those, joy comes to those who are obedient to the Lord. Aside ko nga dili ni dali nga struggle, especially sa mga kalalakinan, paningon nga kita gi-set apart na sa Ginoo for His glory, then the Bible tells us we have to avoid this. We have to avoid this. We have to do away from it. And we can do this through self-control. Through self-control. Ug salamat. So, kay this leads us to the third point, which is very important, mga kaigsunan, in living a sanctified life. Katulo is, ang sanctified life is a life that keeps God's standards. Verses 7 and 8. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Ingon nga kita mga tinawag sa kinabuhi nga balaan. Si Apostol Pablo nagaauhag kanatong mga magtutuo, di lamang ang mga taga-Thessalonians, lakip kita karon nga atong sundon ang standard sa Ginoo nga iya nang gi-reveal pinaagi sa iyahang mga pulong. Naana sa iyang mga pulong ang standard sa Ginoo. The moment we reject this, mga kaigsunan, ingon si Apostol Pablo, wala ninyo gi-reject ang tao. Kay kami nagtudlo nini, apan gikan kini sa Dios. Pulong kini sa Dios. So kung inyong i-reject kini, you're not only rejecting us, nga kami nga nagtudlo, but you are rejecting God. You are rejecting God. Ang pulong sa Dios, mga kaigsunan, mauni ang atong giya kung saan nato pagkinabuhi. That's why we have to read God's Word. We have to meditate upon it. And we have to ask God to reveal to us how we could walk in accordance to His standard. And not only the Word of God, importante kayo din usab, iya usab nga gihatag kanato ang balaang Espiritu Santo. Siya naghatag niini kanato mga kaigsuonan. The Holy Spirit plays a central and essential role in helping believers live a holy life. Without the Holy Spirit, holiness is impossible. Kung kita naningkamot lang sa atong kaugalingon nga mabalaan, imposible nga kita mabalaan. That's why gihatag sa Ginoo kanato ang balaang Espiritu Santo. Next Sunday, this will be the focus of our meditation. But on the general note, gusto nako hisgutan kaninyo kung unsa man ang gihimuon sa balaang Espiritu Santo, how the Holy Spirit empowers and guides us in holy living. Una, mga kaigsunan, ang balaang Espiritu Santo mauni ang nag-regenerate kanato. Gipakataw kita diha sa Espiritu. What does it mean? Bot pasabot mga kaigsunan, giilisan kita og nature sa Ginoo nga kaniadto nahigugma sa sala, nahigugma sa kalibutan. Apan giilisan na og new nature kanang atong spiritual nga nature mga kaigsunan nga karon mahigugma na sa Dios. Giilisan tag bag-ong kasing-kasing sa Ginoo. Aron kita makahimo sa pagkinabuhi uban sa Ginoo. Wala lamang gihatagan kita og bag-ong kinabuhi nga makahimo sa paghimaya sa Ginoo, apan ang balaang Espiritu Santo makaigsunan, mipuyo usab siya kanato.
Dili siya bisita sa atong kinabuhi. Mipuyo siya sa atong mga kinabuhi. He resides with us. Mura ta gibutangan og sensor, mga kaigsunan, sa atong kinabuhi. Pinagi sa balaang Espiritu Santo. Nga kung dunay dautan nga musulod, i-detect sa balaang Espiritu Santo. Apan kung dili kita maminaw sa balaang Espiritu Santo, mga kaigsunan, He will convict us of sin. Nga ang atong gihimo, dili makapahimaya, dili angayan sa Ginoo, ingon nga kita mga linain na sa Ginoo alang sa iyang kahimayaan. And then, the Holy Spirit empowers us to overcome sin. Kaniadto mga kaigsunan, wala tay gahom nga mulaban batok sa sala. Kaya nga naman, by nature, we are sinful. Now that the Holy Spirit is with us, siya maghatag kanato og gahom nga atong makasay no kita sa mga sala nga moabot sa atong kinabuhi. Nga ma-overcome nato ang mga temptations. That's the work of the Holy Spirit in our lives. And then, it's the Holy Spirit who will guide us and teach us through His Word. Sa mga sitwasyon nga magatubang kitag temptation, na ang Holy Spirit, iyang iparicall ka nato ang mga kamatuuran, unsaon nato pagatubang ang mga temptation nga maabot sa atong kinabuhi. Hinumduman nato ang balaang Espiritu Santo, wala lamang siya mipuyo uban kanato og nahimo siyang passive observer sa atong mga kinabuhi. No. He is an active partner in our walk with God. Naa siya kanunay. Nagauban kanato. Tungod kay kining pagkabalaan, makaigsunan, dili ni atong trabaho, no? Trying harder to become holy and acceptable to God. This is the work of the Holy Spirit. Sa dihang mo submit kita sa paglihok sa balaang Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi, then we are assured of victory over sin. Ug mao na ang kinabuhi nga gusto sa Ginoo kanato. Sanctified life nga nagsunod sa standard sa Ginoo. Again, pangutana, what characterizes a sanctified life? Dunay tulo ka butang nga isgutan si Apostol Pablo. Una, ang kinabuhi nga padayon nga nagpahimuot sa Dios. Kung padayon makaigsunan, walay moment sa atong kinabuhi nga absent ang Ginoo o wala ta magunahuna nga pahimutan ang Ginoo kay atong kaugalingon ang gusto nato pahimutan. It is a life that continually pleases God. Secondly, a life that is sexually pure. Bilang mga anak sa Dios, ni ani ning kalibutan nga puno sa impurity. Gusto sa Ginoo nga lahi kita kaysa mga tao nga naa sa kalibutan, mga kaigsuunan. And we can only live a sexually pure life if we control our bodies. And thirdly, mao kini ang kinabuhi nga nagasunod sa standard sa mga instruction sa Ginoo nga iyang gipadayag na pinagi sa iyang pulong. We have the Word of God. Di man nato kaya himuon ang gisulti sa Dios pinagi sa mga pulong. Iyang gihatag kanato ang balaang Espiritu Santo to enable us to obey God and live a sanctified life. Let's pray, Lord. You have called us to be holy, just as you are holy. Lord, cleanse our hearts, I pray. Renew our minds and empower us to live a sanctified life in the name of Jesus. Not by our own strength,
but by the power of the Holy Spirit. May we honor you, Lord, in our body, soul, and spirit. May you, Lord, help us live a sanctified life, knowing that we are set apart for this kind of life, and we are called to be holy and bring glory and honor to your name. In Jesus' name we pray. Amen.